Sa last episode, halos tapos ko na ang restoration ng exterior at interior ng sasakyan na ito. Itong engine bay malinis na rin. Ang susunod kong kailangan ayusin ang mechanical at suspension components. Sa steering may kabig at parang may matatanggal. Sa suspension naman, may ingit at kalampag. Kaya kailangan ko kaagad i-address ang mga ito bago ako bumiyahe ng malayo para mas may peace of mind ako habang minamaneho ko itong sasakyan na ito. Nag-order na ako online ng mga kailangan kong parts. Lagi ko sinasabi dito sa aking vlog, kung o-order tayo ng auto parts online, siguraduhin natin na sa legitimate supplier tayo bibili. O kaya hanapin natin ang official store ng mga brands na ito. Konting research lang yan para sigurado tayong genuine parts ang ating mabibili. Ang checklist ko, change oil, ayusin ang stabilizer link at shock mount. Pero bago ko simulan, intro muna tayo. Ito ang part 25 ng aking 2018 Honda City Series. Nasa playlist ang ibang video tungkol ito sa pag-restore ko ng sasakyan na ito. Sana panoorin nyo rin ang buong series. Maraming salamat po. Kaya umpisahan natin sa change oil. Mobil ang preferred brand ko sa engine oil. Syempre alam nyo yan. At wala itong sponsorship ha. Sa diesel ang gamit ko Mobil Delvac 1. Dahil gasoline ito, Mobil Super 10W40 semi-synthetic blend ang gagamitin ko. Sabi ng previous owner, semi-synthetic daw ang preferred oil ng kanilang company. Dahil yun na ang nakasanayan ng makina nito, yun na rin ang ilalagay kong engine oil. Kung mapapansin ninyo, hindi na ako bumili ng oil filter kasi meron naman dito sa shop. Tapos pinalitan ko na rin ang engine air filter. Pero hindi na ako bumili ng OEM. Marami din kasing magandang OE replacement part katulad ng brand na ito. Ganito din kasi yung gamit ko sa dati naming Honda City. Next, yung maingay sa suspension naman ang kailangan ko i-address. Buti na lang, stabilizer link lang ang kailangan palitan. Tignan nyo ito, kapag kinalaw ko, ang dali pihitin tsaka walang resistance. Tsaka ito, pakinggan nyo. Ito yung mga signs na sira na talaga ang stabilizer link. Tsaka ito yung madalas na unang pinapalitan sa suspension, kaya palitan agad bago pa madamay ang ibang parts ng suspension kasi mura lang naman ito pati labor at tsaka mabilis lang palitan. So ito, napalitan na. Ganito dapat ang stabilizer link. Hindi madaling pihitin, ramdam ko yung resistance at walang tunog kapag pinihit. Sa kabilang side, ganun din, tapos na. Ayos! Next, ito yung mabigat na sira, strut mount. Tanggalin lang ang cover, may inspect mo na ang kondisyon ng strut mount. Kitang-kita naman sa itsura, hindi na nakalapat ang damper. Ang tawag nga pala dyan, rebound stop damper. Ang strut mount nasa ilalim niyan. Kapag malambot na ang strut mount, aangat na yan. Kaya nagiging malikot yung buong suspension assembly kapag umaandar. Kasi nga, hindi na nakamount mabuti yung buong assembly. Isa ito sa mahinang parts ng Honda City. Yung shocks, struts, at springs ng Honda City suspension matibay. Ito nga mahigit 100,000 kilometers na ang naitakbo, pero maganda pa rin ang kondisyon ng mga ito. Yung strut mount kit, mura lang pero ang labor ang mahal. Para rin ako kasi nagpalit ng struts at saka springs. Pagkabili ko ng sasakyang ito, ang unang-una kong naramdaman, may kakaiba sa steering. Malakas ang kabig at saka may play. Tapos kapag nagmamaniobra, parang may maluwag, parang maghihiwalay yung steering components at mga gulong sa unahan. Kaya nag-search ako sa Google at nanood sa YouTube kung ano yung posibleng sira. Tapos nang dinala ko dito, pagka-inspect nila, itong strut mount at stabilizer link nga ang kailangan palitan. Hindi rin OEM part ang binili ko kasi nga maganda ang review dito sa KYB. Mas matigas at mas matibay pa nga daw ito kaysa sa OEM. Kapag hindi maganda ang replacement part na ikakabit, may tunog ng goma kapag kinakabig. Pero itong KYB, walang issue nang nakabit na. Mas gumanda pa yung ride quality. Kitang-kita naman kasi ang kapal ng goma, tsaka itsurang matigas talaga yung rubber nitong KYB eh. Pagkatapos, pina-align ko na rin para sigurado kasi nga naggalaw yung steering component. Sa mga spark plugs naman, buti na lang hindi ko na kailangan palitan kasi upon inspection, nakita ko na kakapalit lang ng mga ito. NGK Iridium spark plugs ang nilagay.
Ito namang battery, bago pa rin, saka within warranty pa. Yung ibang parte ng suspension okay pa, may konting kalabog pa akong naririnig pero hindi naman ganun kalakas kaya saka ko nahahanapin. Itong cabin air filter naman, pagkabili ko ito agad ang in-inspect ko. Tama nga ang hinala ko, sa itsura nito original pa at hindi pa napapalitan. Para hindi na ako ma-allergy, pinalitan ko kaagad. I hope I was able to share something helpful with this video. Kung nagustuhan ninyo, paki-like naman. Pero kung na-consider ninyo na mag-subscribe for more videos, maraming salamat po at malaking tulong po ito sa akin. Thank you for watching. Stay safe everyone.